that included. Sorry. Si Yamyam gustong klaruhin ang mga bagay-bagay kay Mark. Simula nung sinabitan mo ako ng chain, simula nung na-feel ko yung distansya nating dalawa. Parang sa feeling ko, hindi na tayo gaya ng dati na. Medyo connected pa tayo sa isa't isa. Konting araw ng pagsasama natin dito, pamilya pa rin tayo. So, ang gusto ko lang malaman, bakit? Alam mo naman na gaano kahalaga sa akin yung advocacy ko, di ba? Nawala yung later part, ibig sabihin, yung unang parte lang ang naipakita. Bakit hindi ka nagkumpronta sa akin na, Yamyam, mali ito. Dapat, kasi sa time na yun, hindi ko talaga alam na nakaka-open na ako sa'yo kasi iniingatan ko talaga. At hindi kita kinumpronta, iniingatan ko din yung relasyon natin. Ayaw ko kasing maging mailang ka sa akin kung sasabihin ko yun sa'yo. Eh, para sa akin, wala na yun. Ang importante para sa akin is nakorek yung video. So, huwag na natin isipin. Pero sana, yung pagiging distansya, tol, hindi ako dumidistansya sa'yo talaga. Na ibuhos namin yung isa't isang saloobin po, kuya. Sobrang nakatulong po ito, kuya, kasi na-feel ko kasi yung distansya naming dalawa. Ngayon, bumalik na yung dati naming komunikasyon. At least alam mo na ngayon. Alam ko. At least alam ko na rin. Di ba? Sabi ko, misunderstanding ng pala tong lahat na to. So, yun po. Nagkaayos na po kami. Wala naman pala, tol eh. Kasi Importante lang oo, ang kasi communication. Matapos magkaayos ni Yamyam at Mark, isang matinding hamon naman ang hinarap ng housemates sa naganap na double eviction, kung saan nagpaalam sina Mitch at Joaquin. At halo-halong emosyon ang naramdaman ng mga naiwang housemates. changes ni dito niya. Yeah, I'm so proud of you. ako. Ano na si Mitch? Positive talaga yung Ang ganda naman. tao niya. Sobrang positive. At hindi siya nakaka-apak ng tao. Sa kwarto, napag-usapan ni Fumia at Yamyam ang bilang ng housemates na naiwan sa bahay. Original member is God, too. couple and brother. It's like a different house. So hard and scary. Super different house, di ba? Yeah. Pero we have to adjust, di ba? Kapag makaka-adjust pa tayo, a-adjust tayo. Ilang sandali pa pinatawag ni Kuya si JC sa confession room. May ibabalita ako sa'yo. May bagong papasok na housemate sa loob ng aking bahay. Ang papasok ng aking bahay ay si Honey. Happy ako para sa kanya dahil madami po kaming jobs na nagawa doon sa camp. And palagi siya po yung nauuna. Nagpakatotoo po siya sa loob ng camp. Bago siya pumasok ng aking bahay, gusto kong i-welcome niyo siya. Pagpasok niya ng bahay ko, mamaya, ay magba-blindfold siya. Opo. Para matanggal niya ang kanyang blindfold, kailangan niya munang mahulaan kung sino yung mahahawakan niyang housemate. Okay. Paglabas ni JC, binahagi niya ang balita sa mga kasama. Gagawa tayo ng welcome. Yes. And Sino papasok? Staya? then, Si Honey? Dadating siya mamaya. Naka-blindfold siya. Or he'll be blind. Ano? Naka-blindfold siya. Dito? So, If ever he gets spread tayo. Samantala, sa confession room, kausap na ni Kuya si Honey. Maligayang pagdating sa loob ng aking bahay, official housemate, Honey. Thank you so much. Never ko na-expect that this would actually happen to me kasi parang I've been at the camp for so long na now that it's actually happened, nandito ako talaga. Parang I can't believe it's come true.
Pinili kita, honey, dahil marami kang ipinanalo na mga jobs. Ikaw din ay naging bukal sa iyong mga emosyon at nagpakatotoo ka sa iyong mga nararamdaman. Kaya sa pagpasok mo ng aking bahay, inaasahan ko na ipapakita mo ang mga kalidad na ganyan. I'll be honest and I'll be true to myself. I'm gonna do my very best, just like lumalaban ako sa camp at hindi ko tumigil sa camp. Dito rin po. Ilang sandali pa, Mari mo ba munang tanggalin yung salamin mo? Dahil meron akong ipapagawa sa'yo. Papasok ka ng bahay ko ng naka-blindfold. Matatanggal mo lamang ang blindfold kapag nakapa mo at nahulaan mo ng tama ang pangalan ng housemate. Oh God, I'm sorry. Slam the door. Oh. It's just wall. There's no door. Ow. Marco! Okay. Oh, I'm sorry. Please tell me you're a guy. Okay. Who are you? Is it really? Is it JC? Is it JC? Yeah! Welcome! JC! Yes. You're beautiful. Oh, God. ginabayan naman ni JC si Honey papunta sa susunod na housemate. Straight. Hi, JC. Oh. Oh. Sorry. Wait, oh. Your face is very soft. Just congratulations on the skin. Hey, Kuya Mark. Oh! You have a dress! That's so cool! Lumapit ako sa kanila ulit, and I got to hug them again, I got to touch them again, and speak to them again. Kasi namamiss ko sila talaga. Back in? Ganyan lang, ha? Okay, yeah, I know. Early. Early? What? Hey, piercing! Boom! Yeah! Hello. Oh. Sa ate. Ate Grace. Sorry. Is this weird? Oh, man. Okay. Si Yamyam may tapis na costume pa. Whoa, okay. You know, for assumingly a female, you have a very muscular tongue. Is it Kuya Yam? 1, 2, 3, go. Sa naganap na double eviction kagabi ay talaga namang ramdam na ng housemates ang pagbabago sa loob ng bahay. Kasabay nito, ano nga kaya ang magiging epekto ng pagpasok ng pinakabagong official housemate na si Honey? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Hello Philippines and hello world! Sa ika-8 linggo ng adults batch, sa puntong ito ay hindi pa alam ng housemates na hindi pa ito ang huling linggo ng pananatili nila sa bahay ni Kuya dahil sa kabuuan ay mananatili sila sa bahay for 88 days. At sa ika-8 linggo rin, patindi ng patindi ang mga hamon na susubok sa karakter at diskarte ng bawat housemate. At kung ano ang matinding pagdadaanan ng mga housemates ngayong linggo, narito panuorin nating lahat. Sa living room, tinipon ni Kuya ang housemates para sa isang mahalagang anunsyo. Housemates, Kuya, ito na ang inyong ika-8 linggo
sa loob ng aking bahay. Kayong 8 housemates ang nananatili. Pero isang matinding tanong ang masasagot natin sa dulo ng linggo. Sino nga ba sa inyo ang karapat-dapat manatili pa ng aking bahay? Sa garden ay may 4 na flagpoles. Ito ay sumisimbolo sa 4 na housemates na karapat-dapat pang manatili ng bahay. Kapag umilaw ang isang flagpole, magsisimula ang hamunan para sa flagpole na ito. Kung sino ang housemate na gustong lumaban, pupunta siya sa confession room at sasabihin niya ang pangalan ng housemate na gusto niyang hamunin sa isang challenge at hindi maaaring tumangki ang hinamon na housemate. Matapos magtuos, ang 2 housemates ang magwawagi, ang maglalagay ng kanyang bandila sa flagpole. Kung sino ang hindi magwawagi, siya ay hindi na karapat-dapat pang manatili sa bahay at lalabas na agad-agad. Handa ba kayong harapin ang hamon at labanan ang kapwa ninyong housemate para sa inyong karapatan na manatili sa loob ng bahay? Sino nga ba ang handang lumaban para patunayan na sila ang 4 na karapat-dapat? Everybody's gonna have to think really hard tonight, because tonight is the night where we make our first decision. There's a lot of factors to think about. Ang boys na pag-usapan ng kanilang mabigat na task. Kabado? Kabado? Nervous? Kabado? Stressful. Stressful. Stressful dito sa Pilipinas. many thinking. Like feeling is very complicated po. Matapos kumain ng hapunan ng housemates, nagkanya-kanya muna. At nabalot na ng katahimikan ang buong bahay. Sobrang bigat po talaga. Tanggapin talaga namin na yun ang challenge, kuya. So, wala po kami magawa kundi paghandaan po. Kasi alam namin kahit kami, lahat kami may pangarap na pumasok dito. So, kailangan talaga unahin namin ang pangarap namin. Iset aside muna namin ang pagkakaibigan namin. Ilang ng housemates ang kanilang flags. My God. Laban! Ang tawag nung ginagamit niyo? Laban Gracia! Sina Lou at Andre na pag-usapan ang paparating na paghamon. 2 girls. How's Mary Grace though, you two? I know she's not distant. Not distant pedo thinking? Yes, thinking. I can tell. I have a feeling that she might go challenge me. I don't care. Stay confident. I'm Do your best. stronger. Gagawin ang best. Habang abala ang housemates, First light. Is on. Guys. Yum. On. On na. The light. Gas. It's a nice light though. Hindi pa ako nakakapag-isip ng ano. Oo, pumapasok. Yeah. And we're back, Team Online. pagbalik sa loob ng bahay, Doon tayo pag-usapan natin to kasi medyo talaga mahihiya lang talaga ako
magsabi Ikaw may iya sa akin. Si Yamyam napag-isa muna sa garden. Yung mga sinasabi po ng mentor na hindi niya nakikita yung tumatay yung leader po sa aming team po, kuya. Medyo masakit po. Totoo naman po talaga na parang wala pong teamwork ang team namin po, kuya. Hindi po nag-open kaya siguro. Team online, Need to make a decision if I should be facing someone or if I should. Hanggang si Mark. Mark, alam mo ang consequences sa pagpasok mo rito ngayon sa confession room. Opo, kuya. Nandito po ako kasi gusto ko pong patunayan na karapat-dapat po ako na manatili pa dito sa iyong bahay po, kuya. Naniniwala po kasi ako, kuya, na mga ipinaglalaban ko ay karapat-dapat na talagang ipanalo po. Ganito po kasi yung naisip ko, kuya. Lahat po ng mga housemate dito na nakilala ko, may mga mabuti pong adikain. Baka po ako yung pipiliin ng mga taong gusto ko rin na manalo po, kuya. Mas magiging mahirap po yun. Halimbawa po kay Yamyam. Ayaw ko pong maging katunggali si Yamyam po, kuya. At baka piliin po din siya. Mag-take advantage po yung taong to sa kanya. Dahil malakas o nino man classmate dito, mga housemate dito. Hindi ko matansya kung manghahamon ba ako o kailangan ko bang magpahamon. Parte to ng pangarap ko eh. Naman. Masakit sa loob ko at masakit sa loob ng hinahamon ko. Kung wala talagang manghamon sa akin, ako talaga yung manghamon. Manghamon yun talaga ako. Yun na lang ako. Pero Siyempre, hindi ka ako susuko. basta-basta magpapatalo talaga. Din, siyempre. Kasi alam ko sa sarili ko na competitive din ako. Kaya mo. Taong tinutukoy ko po na gusto kong kalabanin na malakas, may mataas na estado ng buhay, patas po na maging kalaban ko ngayon, kung ano mang pagsubok ito, ay si Andre po. Naiintindihan ko ang lahat ng mga sinabi mo. Ngayon, gusto ko lang siguraduhin mo ang iyong desisyon. Kasi para sa akin, handa-handa po ako lumaban araw-araw po, kuya, pero totoong naguguluhan din po. Sige po, pag-iisipan ko po. Paglabas sa confession room, agad na nilapitan ni Mark sina Mary Grace, JC at Honey na kapwa galing Camp Star Hunt. Dalawang isip rin ako. Kala ko buong bunot yung kanina eh. Nagbago ka ng isip. If you really want to be here, then you have to fight for it, diba? Hindi mo, oo nga. Makichismis nga tayo. Ako din, nag-chismis. Maya-maya ay sumama na sa usapan ang iba pang mga housemates. Did you make a decision? No. You didn't? Or maybe I have to. Para makatulog tayo, ano ba? Hindi ka pa nakapili kuya? Not yet. Kasi mukhang We all understand the situation. So, Someone has to pick tonight. I need to go to the confession. Pwede bukas na. Mamaya, Bahala na. Hamunin na lang kung sinong gusto mga Go Yam. open lang. Pero Oh my goodness, unahan pa. parte ito ng pangarap ko kaya sorry kung
Susunod! Gusto ko na pong manghamon. Ginusto ko po na fair yung laban po, kuya, namin. Ang hahamonin ko po, kuya, ay Magbabalik ang Bring It On. sa tingin ko, parehas kami ng competitiveness. Kasi gusto kong i-pursue yung pangarap ko po, kuya. Handa po akong hamonin po yung isang housemates po, kuya. Palaban po ako ngayon po, kuya. Kung si Yamyam buo ang loob na hamunin ng isa sa mga housemates, sa labas naman ng confession room, Ikaw sana pipiliin ko. Ba't di mo tinuloy? sa loob ng confession room, si Yamyam At sino ang hahamunin mo, Yamyam? Ang hahamonin ko po, kuya, ay si Kuya Mark. Ginusto ko po na fair yung laban po, kuya, namin. Para masubukan yung limitasyon ko sa pagiging competitive po, kuya. Handa na po ako, kuya. Gusto ko na pong manghamon ng isang housemates po, kuya. Sigurado na po ako. Sige, Yamyam. Makalabas ka na. Gawin mo na ito. paglabas sa confession room ni Yamyam, Bad. Tahimik niyo. Bad ka. Ha? Ano? Pwedeng sabihin, pwedeng hindi. Kuya Mark, Hmm. pwede ba tayong mag-usap? Nako. Pumasok ka sa confession room. Pero hindi ka pa desidido. Tapos yun, magkaiba tayo. Kasi ako desidido na. Tapos, Kinuha ko yung... Yun, desidido. Kinuha ko na yung... hamon. Hindi ko alam anong sasabihin. Yun, tinanggap ko na yung hamon. so, ibig sabihin, ako nang nilapilin mo na. Alam mo ba, Tol, kung bakit ako naon doon? Kasi gusto kong pumili. Ikaw ang pinakaunang tao. Ayaw kong kalabanin ito, Tol. Alam mo kung may pangarap, Tol. Yun ang pinakaunang rason kung bakit nandun ako. Kasi pinili ko yung taong gusto ko sanang kalabanin. Na walang pangarap para sa ibang tao. Kung inuuna ko lang. Bakit ako natuwag? Hindi sana, hindi mo sana ako maunahan. Paano ko magiging may pareho tayo mahirap, Tol? Tanga ko, bakit ba ako nanduwag? Sandali, Tol, sandali. susunod! Hindi na ba pwede babawi ito, kuya? Wala lang. Bakit? Gusto ko lang kayong tawagin.
Hindi na ba pwede babawi ito, kuya? Kaya tinanong kita kung buo na ang loob mo. Nag-alangan ka sa iyong desisyon. Ang tao gusto kong kumalaban sa akin ngayon. Yung tao pag gusto kong prituksinan, kuya eh. Gusto kong manalo siya eh. Ang hirap kasi, kuya eh. Kailangan ko rin lumaban eh. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo ngayon. Ang mga desisyon na ginagawa niyo sa buhay, kailangan panindigan. Salamat po sa pagbukas dito ngayon, kuya. Salamat po sa pagdinig na sa loobin ko po. Nang mahimasmasan ay agad na lumabas sa confession room si Mark. Maaari mo na daw sabihin yung desisyon mo, tol. Sa kanila. Kuya, Lahat ng tayo dito may pangarap. May pangarap din ako. Ang desisyon ko po. Ang gusto ko pong makaharap sa si Kuya Mark. Hindi ko pwedeng talikuran yung mga pangarap ko po, kuya. Mahirap pero palaban po ako ngayon po, kuya. Abangan bukas ang pagharap ni Yamyam at Mark. Dito lang sa PBB 8.